Sa hardin na puno ng alaala ng isang yumaong ina, isang sirang kahon ng musika ang naging hudyat ng pagkawasak ng tiwala sa loob ng pamilya ni Ramon at Lira. Habang unti-unting binubura ng madrastang si Isabel ang nakaraan, isang ama ang kailangang mamili kung maniniwala sa kasinungalingan o ipagtatanggol ang sariling anak. Ngunit paano kung ang isang maliit na susi at isang nakalimutang CCTV ang magbubunyag ng katotohanang kayang gumising sa lahat? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa kapangyarihan ng katotohanan? May mga pagkakataong ang pinakamalaking kalaban ay hindi nasa labas, kundi nakatira sa loob ng sarili nating tahanan, nakangiti habang unti-unting sinisira ang lahat ng mahalaga sa atin. Sabi nila, ang mga alaala ay kayamanan. Pero paano kung ang mga alaalang iyon ang mismong ugat ng pait at takot? Ating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, may pag-asang mahanap ang liwanag ng pagmamahal. Dahan-dahang hinaplos ni Lira ang bawat talulot ng puting daisy, pinupunasan ng alikabok na dumapo roon gamit ang kanyang mumunting daliri. Bawat halaman sa hardin na yon ay parang isang piraso ng kanyang puso. Ito ang hardin ni Elisa, ang nag-iisang lugar sa malawak na mansyon ng mga De La Cuesta kung saan nararamdaman pa niya ang yakap ng kanyang yumaong ina. "Mama, sana nandito ka," bulong niya sa hangin. Sapat lang para marinig ng mga bulaklak na para bang nakikinig sa kanya. Dito, sa gitna ng mga puting daisy, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang bawat simoy ng hangin ay tila isang haplos mula sa kanyang ina. Ang bawat pamumukadkad ng bulaklak ay isang paalala ng pagmamahal na minsan ay naramdaman niya ng buo. Isang matigas na yabag sa mga baldosa, sa likuran niya ang pumutol sa kanyang pananahimik. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pabango pa lang nito, matamis pero nakakasakal, ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. "Lira Hija, nandyan ka lang pala." Ang boses ni Isabel ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Lira, may pahiwatig itong lason. "Napakaganda talaga ng hardin na ito. Your mother had such simple tastes." Ngumiti si Lira ng pilit at tumangulang, hindi tumitingin sa kanyang madrasta. Pinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa isang halaman. Umaasang aalis na lang ito. Pero lumapit pa si Isabel, ang mamahaling sapatos nito ay halos tumapak na sa mga bulaklak. "You know, I was thinking," sabi nito, habang hinahaplos ang isang bulaklak na parang nandidiri. "Siguro mas maganda kung lalagyan natin ito ng mga rosas, red roses. Mas masaya, mas may buhay tingnan, hindi ba? Itong mga daisy, medyo maputla at malungkot." Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lira. Ang gusto ni Isabel ay burahin ang lahat ng bakas ng kanyang ina. Gusto nitong palitan ang mga alaala ng bago, ng sarili nito. Hindi sumagot si Lira, niyuko na lang niya ang kanyang ulo at hinigpitan ang hawak sa maliit na pala. Ilang oras ang lumipas at ang hapunan ay inihain na. Ang mahabang lamesa na gawa sa nakara ay napapalibutan ng katahimikan. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato ang maririnig. Dumating ang kanyang ama, si Don Ramon de la Cuesta, napagod mula sa maghapong trabaho. Tiningnan lang siya nito, isang mabilis na tango, at naupo na sa kanyang silya sa dulo ng lamesa. Gusto sanang magkwento ni Lira tungkol sa kanyang araw. Gusto niyang sabihin na may bago ng usbong ang isa sa mga daisy. Pero bago pa man siya makapagsalita, napuno na ng boses ni Isabel ang buong silid. "Ramon, my love, you won't believe the stressful day I had." Simula ni Isabel at sunod-sunod na ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang charity event, sa kanyang mga kaibigan, sa bagong biling alahas. Nakinig lang si Don Ramon, tumatango paminsan-minsan, habang si Lira ay kumakain ng dahan-dahan, nakayuko. Pinapanood ang sariling pagkain na parang ito ang pinaka-interesanting bagay sa mundo.
Pakiramdam niya ay isa siyang anino sa sarili niyang pamamahay. Hindi nakikita, hindi naririnig. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang nagpaalam at umakyat sa kanyang kwarto. Doon, sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang nag-iisang kayamanan na hindi pa naaagaw sa kanya. Isang maliit na kahon ng musika na gawa sa kahoy na may nakaukit na puting daisy sa ibabaw. Ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Binuksan niya ito at tumugtog ang isang pamilyar at malamyos na himig. Niyakap niya ang kahon ng mahigpit, dinadama ang bawat nota na parang isang yakap mula sa nakaraan. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang kahon na ito, ang hardin. Nakatulugan niya ang pag-iyak habang yakap-yakap ang kahon. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa boses ni Isabel na nanggagaling sa kabilang silid. Kausap nito sa telepono ang kanyang ama. "I think it's time we clean up some of the old mementos in Lyra's room, my love." Narinig niyang sabi ni Isabel sa malambing, ngunit mapilit na boses. Para naman tuluyan na siyang makapag-move on. For her own good, of course. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Lyra. Hinigpitan niya ang yakap sa kahon ng musika na para bang ang pagyakap dito ay sapat na para protektahan ito mula sa babaeng determinado na burahin ang lahat ng alaala ng kanyang ina. Kinabukasan, nagising si Lyra na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Isabel na kanyang narinig kagabi ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang masamang pangitain na hindi niya maialis. Maaga siyang bumangon at ang unang ginawa ay tiningnan ang music box sa ilalim ng kanyang unan. Napahinga siya nang maluwag nang makitang ligtas pa ito. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng almusal, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel na may pekeng ng ngiti. Kasunod ang isang katulong na may dalang mga walang lamang kahon. "Good morning, Hija," bati ni Isabel. Ang boses ay masigla. "I've decided to give your room a little makeover. A new look for a new, happier you. Simulan na nating magligpit." Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Ito na nga. Ito na ang sinasabi nito sa kanyang ama. "Hindi po kailangan, Tita Isabel. Ayos na po ako dito," sabi ni Lyra. Ang boses ay nanginginig. Ngumiti lang si Isabel at hindi siya pinansin. Iginuhit nito ang kanyang daliri sa isang lumang estante na puno ng mga libro ng kanyang ina. "Let's start with these old books." Masyado nang maalikabok. Sinimulan ng katulong na alisin ang mga libro. Bawat aklat na inilalagay sa kahon ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao ang tinatanggal. Sumunod ang maliliit na palamuti, mga bagay na walang halaga sa iba, ngunit para kay Lyra, bawat isa ay may kwento, isang alaala ni Elisa. "Tita, wag po, pakiusap." Pagmamakaawa ni Lyra, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Mahalaga po sa akin yan. Lyra, darling, these are just things. They are holding you back from moving on." Malumanay na sabi ni Isabel, ngunit ang mga mata nito ay matalim. "This is for your own good." Nakita ni Lyra na papalapit na si Isabel sa kanyang kama. Alam nito kung ano ang susunod na hahanapin. Mabilis niyang niyakap ang unan kung saan nakatago ang music box. Napansin ni Isabel ang kanyang kilos. Nawala ang pekeng na ngiti sa mukha nito. "Anong tinatago mo dyan?" Umiling lang si Lyra. Lalong hinigpitan ng yakap sa unan. Pero walang awa si Isabel. Hinila nito ang unan palayo sa kanya. At doon, nakalantad ang kahoy na kahon na may ukit na daisy. "Ah, this old thing," sabi ni Isabel na may halong pag-uyam. "Hindi ba't dapat kasama na ito sa mga basura?" "Huwag po," sigaw ni Lyra. Sa wakas ay natagpuan ng kanyang boses. Tumayo siya at sinubukang agawin ang kahon. "Bigay po yan ni Mama sa akin. Akin po yan." Nagsimula ang isang marahas na pag-aagawan. Si Lyra, sa kanyang kaliitan,
ay walang laban sa lakas ng kanyang madrasta. Hinila ni Isabel ang kahon ng buong puwersa. Patay na ang nanay mo, Lyra. Isa lang niyang lumang kahon. Ang mga salita ni Isabel ay sintalim ng kutsilyo. Bumaon ng malalim sa puso ni Lyra at tuluyang sumira sa kanyang lakas. Sa huling paghila ni Isabel, tuluyan nang napunta sa kanya ang kahon. At sa isang kilos na puno ng kalupitan na ikinubli bilang isang pagkakamali, aksidenteng nabitawan ni Isabel ang kahon ng musika. Naging slow motion ang lahat sa paningin ni Lyra. Ang pagbagsak ng kahon, ang pag-ikot nito sa hangin. Ang nakakabinging tunog ng ito'y bumagsak at mabasag sa matigas na sahig na gawa sa marmol. 1,000 piraso. Ang kahoy na may ukit na daisy ay pira-piraso na ngayon. Ang himig na minsan ay nagbibigay sa kanya ng aliw ay tuluyan ng natahimik. Kasabay ng nakakabinging tunog ng pagkasira ay ang pagbukas ng pinto ng silid. Nakatayo roon si Don Ramon. Kararating lang mula sa isang maagang pulong. Natigilan siya. Ang una niyang nakita ay ang wasak na mga piraso ng kahoy sa sahig. Pagkatapos ay ang kanyang anak, si Lyra, na nakaluhod, nanginginig. Ang muka ay puno ng pangingilabot na hindi pa niya nakikita kailanman. At sa tabi nito, si Isabel na may ekspresyon ng pagkagulat sa mukha. Ngunit bago pa man tuluyang maitago ni Isabel ang kanyang tunay na nararamdaman, sa isang kisap mata, nasulyapan ni Don Ramon ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. "Oh my God, Ramon, I accidentally dropped it, Lee. Nag-aagawan kami." "Hindi ko sinasadya," sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Pero hindi na nakikinig si Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nagkalat na piraso ng kahon sa sahig. At sa gitna ng mga ito, sa ilalim ng kama, isang bagay na malit na gawa sa metal ang gumulong at kumislap dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Isang maliit na susi. Walang sino man ang nakapansin dito, maliban kay Lyra. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi pinaniwalaan ni Don Ramon si Isabel. Ang mga salita nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Hindi ko sinasadya. Nag-aagawan kami." Ngunit ang mga ito ay walang bigat, hungkag, at hindi tumutugma sa larawang nakaukit na ngayon sa kanyang alaala. Ang panandaliang nangiti ng tagumpay sa labi ni Isabel at ang dalisay na pangingilabot sa mga mata ng kanyang anak. Nang sumunod na umaga, pumasok siya sa kanyang opisina sa De La Cuesta Realty, ang kaharian na kanyang binuo mula sa wala. Dito, siya ang hari. Bawat desisyon, bawat numero, bawat kontrata ay dumadaan sa kanya. Dito, ang lahat ay may lohika at kontrolado. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa ay parang mga sulat sa ibang lengguwahe. Ang mga numero ay lumalabo. Ang mga tawag mula sa kanyang sekretarya ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi niya maalis sa isip ang tunog ng pagbasag, ang tunog ng pagkasira ng kahoy. At higit sa lahat, ang tahimik na hikbi ni Lyra habang pinupulot nito ang bawat piraso na parang mga basag na buto. Isang aksidente lang ba talaga? Kung aksidente, bakit tila may bahid ng kasiyahan sa mga mata ni Isabel? At bakit ang takot sa mukha ni Lyra ay hindi takot ng isang batang nadismaya, kundi takot ng isang taong laging nasasaktan? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Isabel, dala ang isang tasa ng kape. Ngumiti ito sa kanya. Ang ngiti na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay tila isang maskara. "Ramon, my love, I brought you coffee. Masyado kang maagang umalis kanina. Hindi ka man lang nag-almusal," sabi nito sa malambing na boses. Inilapag ang tasa sa kanyang mesa. Hinaplos nito ang kanyang balikat.
Are you still thinking about what happened yesterday? It was an accident. Lyra can be very stubborn sometimes. Dati, ang haplos na yon ay sapat na para kumalma siya. Pero ngayon, para itong isang malamig na kamay. Hindi siya tumingin dito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bintana sa mga nagtataasang gusali sa labas. Pinapatawag ako sa isang emergency meeting, malamig niyang sabi, hindi direktang sumasagot sa tanong nito. Oh, is it important? Tanong ni Isabel. Sana ay hindi kagabihin. I was planning a special dinner for us tonight. Para naman, gumaan ang pakiramdam nating lahat. Huminga ng malalim si Ramon. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang intercom. Cancel my 11 o'clock meeting. In fact, cancel all my appointments for the rest of the day. I'm going home. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Isabel. Hindi niya ito pinansin. Tumayo siya, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng opisina, iniwan si Isabel na nakatayo roon, naguguluhan. Pagdating niya sa mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa silid ni Lyra. Bahagya niyang itinulak ang pinto at sumilip sa loob. At ang nakita niya ay lalong nagpabigat sa kanyang puso. Nakaluhod si Lyra sa sahig, sa parehong lugar kung saan nangyari ang lahat. Sa harap niya ay maingat na nakaayos ang mga basag na piraso ng music box. Sinusubukan niyang pagdugtungin ang mga ito gamit ang isang maliit na pandikit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa sirang bagay na yon na para bang ang pagbuo dito ay nangangahulugan ng pagbuo rin sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi siya napansin ni Lyra. Lumapit siya at naupo sa sahig sa tabi nito. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan niya talaga ang kanyang anak. Ang payat nitong mga balikat, ang lungkot sa kanyang mga mata, ang distansya sa pagitan nilang dalawa na siya mismo ang lumikha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat nito. Ngunit sa kanyang pagdampi, napatalon si Lyra sa gulat at takot. Napaurong ito palayo sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, na para bang isang halimaw ang humipo dito. Ang reaksyon na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Ang sarili niyang anak. Natatakot sa kanya. Hindi sa kanya. Natatakot ito sa kahit anong biglaang kilos, sa kahit anong paglapit. At kasalanan niya iyon, hinayaan niyang mangyari ito. Lyra, anak, bulong niya, ngunit walang salitang lumabas. Tumayo si Lyra, tumakbo papunta sa kanyang banyo at isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Don Ramon na mag-isa kasama ang mga basag na piraso ng nakaraan sa sahig. Maya-maya, bumaba siya at hinanap si Manang Celia, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay sa pamilya na nag-alaga pa sa yumaong si Elisa. Nakita niya ito sa kusina, tahimik na naghihiwa ng mga gulay. Manang, tawag niya. Lumingon ito, may bakas ng pag-aalala sa muka. Don Ramon, ang aga niyo po yata? Manang Celia, sabi niya sa mahinang boses, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Mula ngayon, gusto kong bantayan mo si Lyra para sa akin. Bawat oras, huwag mong hahayaang mapag-isa siya kasama si Isabel. At anuman ang makita o marinig mo, gaano man kaliit na bagay, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan mo? Tumango si Manang Celia. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pag-unawa at katapatan. Masusunod po, Don Ramon. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ramon, ngunit hindi nawala ang bigat. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Lyra na nanginginig sa takot ay paulit-ulit na bumabalik. Ito na ang punto kung saan hindi na siya maaaring pumikit. Hindi na siya maaaring magkunwari. Samantala, sa kabilang silid, sa ilalim ng kadiliman, gumapang si Lyra palabas ng kanyang kama. Dahan-dahan at walang ingay,
Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang isang bagay na kanyang itinago. Ang maliit at kumikinang na susi. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang palad. Malamig ang metal sa kanyang balat. Hindi niya alam kung para saan ito, kung ano ang kaya nitong buksan. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Ito ay mahalaga at kailangan niya itong ingatan. Ibinabaon na ng papalubog na araw ang kalangitan sa mga kulay kahel at lila nang magdesisyon si Don Ramon na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Imbes na dumiretso sa kanyang home office para harapin ang mga papeles ng De La Cuesta Realty, lumabas siya sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Natagpuan niya si Lyra doon, sa gitna ng mga puting daisy. Nakaupo ito sa damuhan, tahimik na pinagmamasdan ang mga bulaklak, ang mukha ay malungkot sa papalapit na takip silim. Sa mga nagdaang araw, naging ganito ang kanilang sitwasyon. Isang ama na hindi alam kung paano lumapit at isang anak na nasanay ng mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinisigurong maririnig nito ang kanyang mga yapak para hindi ito magulat. Nakita niyang bahagyang nanigas ang mga balikat ni Lyra, ngunit hindi ito umalis. Itinuring niya iyon bilang isang maliit na tagumpay. Ang ganda nila, ano? Sabi ni Ramon. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Tumayo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit. Tumangulang si Lyra. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa hardin. Naaalala ko pa, pagpapatuloy ni Ramon. Ang mami mo, siya mismo ang nagtanim ng bawat isa nito. Ayaw niyang magpatulong sa hardinero. Sabi niya, ang pag-aalaga raw ng halaman ay parang pag-aalaga ng pamilya. Kailangan ng pasensya, pagmamahal, at araw-araw na atensyon. Sa pagbanggit sa kanyang ina, nakita ni Ramon ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lyra. Isang kislap ng interes. Naupo si Ramon sa damuhan, ilang talampakan ng layo mula kay Lyra. Medyo nanibago siya sa pakiramdam. Ang mamahaling suit niya ay nalulukot at ang lupa ay medyo mamasa-masa. Pero hindi niya iyon inalintana. Kumuha siya ng isang maliit na pala na naiwan sa gilid at nagsimulang magtanggal ng mga damo. Sa paligid ng isang puno ng daisy, ginagaya ang madalas niyang makitang ginagawa noon ni Eliza. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng pluma, ay naging clumsy at hindi sanay sa lupa. Sa una, para siyang isang dayuhan sa sarili niyang hardin. Napansin ni Lyra ang kanyang pagpupumilit at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi po ganyan, Papa, mahina niyang sabi. Natigilan si Ramon at tumingin sa kanya. Lumapit si Lyra, kinuha ang isa pang pala at ipinakita sa kanya. Dapat po, mula sa ilalim, para hindi masira yung uga. Sinunod ni Ramon ang kanyang sinabi at sa mga sumunod na sandali, walang nagsalita sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng pagbubungkal ng lupa at ang huninin ng mga kuliglig. Ngunit sa katahimikang yon, may isang bagay na nabubuo. Isang tulay na dahan-dahang itinayo sa pagitan ng dalawang pusong matagal nang magkalayo. Papa, muling nagsalita si Lyra nang hindi tumitingin sa kanya. Naaalala niyo po ba yung kwento ni Mama tungkol sa mga daisy? Ang alin doon? Tanong ni Ramon. Marami siyang kwento. Yung, sabi niya, ang bawat daisy daw sa hardin na ito ay isang masayang alaala. Kaya dapat laging alagaan para hindi malimutan yung mga masasayang araw. Tumama ang mga salitang yon kay Ramon na parang isang sampal. Kailan ang huli niyang masayang alaala kasama si Lyra? Kailan niya huling inalagaan ang mga ito? Mula sa bintana ng kusina, pinagmamasdan sila ni Isabel. Ang kanyang mukha na hindi nakikita ng dalawa ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa lamig. Ang paglalapit ng mag-ama ay isang banta sa kanyang mga plano.
Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang tuluyan ng dumilim, pumasok na sila sa loob. Habang paakyat sila sa hagdanan, huminto si Lyra. "Papa? Bakit anak?" Nag-alinlangan siya sandali. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, sa nanginginig na kamay, inabot niya ito kay Ramon. "Ito po," bulong niya. "Naiwan ni Mami." Binuksan ni Ramon ang kanyang palad. Sa gitna nito ay isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Simple lang ito, pero mukhang luma. "Saan mo ito nahanap?" Nagtatakang tanong ni Ramon. Sa music box po," sagot ni Lyra. Nalaglag po noong nabasag. Biglang nag-init ang ulo ni Ramon sa alaala ng pangyayaring iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tinuon niya ang kanyang pansin sa susi. Pinagmasdan niya itong mabuti. At bigla, isang malayong alaala ang bumalik sa kanya. Si Eliza, ilang taon na ang nakalipas, na binabanggit ang tungkol sa isang safe deposit box, isang lugar kung saan niya itinatago ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya para sa kinabukasan ni Lyra. Iyon ay isa sa mga bagay na binaliwala niya noon, abala sa kanyang trabaho. Pero ngayon, tiningnan niya si Lyra at pagkatapos ay ang susi. Ang tiwala sa mga mata ng kanyang anak ay parang isang sulo sa kadiliman. "Salamat anak," sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan niya ang kamay ni Lyra na nag-abot ng susi. At sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas. Kinabukasan, maaga siyang nag-ayos. Nang tanungin siya ni Isabel kung saan siya pupunta, simple lang ang kanyang sagot. "May aasikasuhin lang ako sa bangko." Hindi niya sinabi kung anong bangko. Hindi niya sinabi kung para saan. Sa unang pagkakataon, naglihim siya dito. At habang nagmamaneho siya papunta sa bangko, dala ang susi na bigay ni Lyra, ramdam niya ang bigat nito sa kanyang bulsa. Isang susi na hindi lang bakal, kundi isang susi na maaaring magbukas sa katotohanang matagal na niyang tinalikuran. Ang silid sa loob ng vault ng bangko ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng air conditioning at ang mabilis na tibok ng puso ni Don Ramon. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang makintab na mesa, ay isang metal na kahon, ang safe deposit box ni Eliza. Matapos ipakita ang mga kinakailangang dokumento at ang susi, iniwan siyang mag-isa ng bank attendant para sa kanyang privacy. Ngayon, siya na lang at ang kahon, isang kahon na hindi niya alam na umiiral hanggang sa mga nakaraang araw. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Isinuksok niya ang maliit na susi sa seradura. Sakto ito. Pinihit niya ito at isang mahinang click ang bumasag sa katahimikan. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang takip. Ang kanyang inaasahan ay mga alahas, marahil mga papeles ng lupa o mga certificate ng stocks, mga bagay na karaniwang itinatago ng mga taong tulad nila. Ngunit ang laman ng kahon ay mas simple at mas personal. Sa ibabaw ay may ilang mga litrato, siya at si Eliza noong kanilang kasal. Isang larawan ni Lyra bilang isang sanggol na tutulog sa mga bisig ng kanyang ina. Bawat larawan ay isang patak ng kaligayahan mula sa isang panahong tila napakalayo na. Sa ilalim ng mga litrato ay may ilang mga dokumento. Ang birth certificate ni Lyra, ang kanilang marriage contract. At sa pinakailalim ng lahat, may isang bagay na nakabalot sa seda. Kinuha niya ito. Ito ay isang leather-bound na journal, medyo luma na, at may nakaukit na letrang E sa pabalat. Ang talaarawan ni Eliza. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang asawa, na minsan ay pamilyar sa kanya, ay tila bago muli. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang kanilang mga unang taon bilang mag-asawa. Ang pananabik sa pagdating ni Lyra. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, nagbago ang tono. Ang mga salita ay napuno ng pag-aalinlangan. At di nagtagal,
ng takot. At pagkatapos ay nabasa niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw. Isabel, June 12. Dumating si Isabel sa bahay ngayon, hindi man lang nagpasabi. Ang kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nandyan siya, pakiramdam ko ay may isang madilim na ulap na bumabalot sa aming tahanan. Laging nakangiti, ngunit ang mga mata ay laging nananalamin ng inggit. Kumunot ang noo ni Ramon. Kapatid, si Isabel ay ipinakilala sa kanya bilang isang malayong kaibigan ng pamilya ni Elisa. Hindi kailanman bilang isang kapatid. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa bawat salita. August 20. Sinabi sa akin ni Ramon na aksidenteng nabanggit ni Isabel ang tungkol sa isang masamang investment na ginawa ko noon. Pinagmukha niya akong isang hangal sa harap ng asawa ko. Ginagawa niya ang lahat para sirain ang tiwala ni Ramon sa akin. At ang pinakamasakit, hindi ito napapansin ni Ramon. Para sa kanya, si Isabel ay isang anghel. Isang alaala ang biglang bumalik kay Ramon. Ang pangyayaring iyon, tandang-tanda niya. At totoo, nagalit siya kay Eliza noon dahil sa sinabi ni Isabel. Nagpatuloy siya. Ang bawat pahina ay isang bagong dagok sa kanyang dibdib. Nariyan ang kwento kung paano nawala ang paboritong kwintas ni Eliza matapos ang isang pagbisita ni Isabel. Nariyan ang mga pagkakataong sinisiraan siya nito sa kanilang mga kaibigan sa paraang tila isang biro lamang. Ang lahat ng ito ay mga maliliit na bagay, mga aksidente, mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang pinagsama-sama sa mga pahina ng tala-arawan, bumuo ito ng isang nakakatakot na larawan. Isang larawan ng isang babaeng dahan-dahan at sistematikong sinisira ang buhay ng kanyang sariling kapatid. At pagkatapos ay dumating siya sa huling mga pahina. Ang sulat kamay ni Elisa ay nanginginig na. Magulo. Isinulat ito ilang linggo bago siya maaksidente. November 4. Nag-usap kami ni Isabel. Sinabi ko sa kanya na lumayo na siya sa aming pamilya, pero tumawa lang siya. Sinabi niya na lahat ng meron ako, ang pangalan, ang yaman, ang asawa, ay dapat sa kanya. Siya ang tunay na anak, sabi niya. Ako ay isang ampon lamang. Hindi ko alam kung totoo iyon, pero nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Isang galit na kayang pumatay. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Ampon at ang pinakahuling entry. Ang mga salita na tatatak sa kanyang kaluluwa magpakailanman. November 21. May masama akong kutob. Tinitingnan ako ni Isabel na para bang naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Sinubukan kong sabihin kay Ramon pero masyado siyang abala. Masyado siyang bulag sa kabaitan ni Isabel. Itatago ko ang talaarawang ito. Kung may mangyaring masama sa akin, ito na lang ang magsasabi ng katotohanan. Panginoon, protektahan niyo po ang aking Ramon at ang aking Lira. Pagkatapos noon, blanko na ang mga pahina. Nabitawan ni Ramon ang talaarawan. Bumagsak ito sa mesa na may mahinang kalabog. Napatitig siya sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang mundo na kanyang binuo sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang kanyang masayang pangalawang pamilya, ang kanyang mapagmahal na asawa, ay isang kasinungalingan, isang masalimuot at nakamamatay na kasinungalingan. Hindi lang siya naging isang pabayang ama, naging isang bulag siyang asawa. Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa isang halimaw, at ang halimaw na yon natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Isang emosyon ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman nang may ganitong tindi. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Galit sa sarili. Galit kay Isabel. Isinara niya ang tala-arawan. Mahigpit ang kanyang hawak dito na para bang ito ang tanging totoong bagay sa mundo.
Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang opisina. Hindi niya tinawagan ang kanyang bahay. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang abogado. I need you to run a background check on someone. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Her name is Isabel Vicencio. I want to know everything. Her real family, her past, everything. And I want it done yesterday. Nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng perpekto mula sa ayos ng buhok hanggang sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Ngunit ang mga mata na nakatitig pabalik sa kanya ay hindi nagpapakita ng kasiyahan, kundi ng isang malamig at walang katapusang pagkainis. 2 linggo na ang nakalipas mula nang basagin niya ang music box. Inakala niya na iyon, na ang huling pako sa ataol ng mga alaala ni Elisa. Ngunit nagkamali siya. Ang insidenteng iyon, sa halip na tuluyang maghiwalay kay Ramon at Lyra, ay tila naging tulay pa nila. Nakikita niya ang mga pagbabago. Umuuwi na si Ramon ng mas maaga. Hindi na ito nagkukulong sa opisina. At ang pinakakinaiinisan niya sa lahat, nakikita niya itong kasama ni Lyra sa hardin. Ang hardin ng kanyang kapatid. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang perlas na kwintas. Ang bawat bulaklak ng daisy sa labas ay parang isang pang-iinsulto sa kanya. Isang paalala na kahit patay na si Elisa, ang anino nito ay patuloy pa ring nabubuhay. Patuloy na inaagaw ang atensyon na dapat ay para sa kanya. Eliza. Kahit ang pangalan lang ay sapat na para mag-apoy ang galit sa kanyang puso. Mula pagkabata, palagi na lang si Eliza. Si Eliza ang maganda, si Elisa ang mabait, si Elisa ang laging paborito kahit na isa lang itong ampon. At siya ang tunay na anak, ngunit palaging nasa anino, ang kapatid sa labas na tinatago at ikinakahiya. Naaalala pa niya ang araw na ipinakilala sa kanya si Elisa. Isang batang babae na may malalaking mata. Hawak ang kamay ng kanilang ama. Ipinakilala bilang bago niyang kapatid. Mula noon, lahat ng bagay na dapat ay sa kanya, napunta kay Elisa. Ang atensyon, ang pagmamahal, ang kinabukasan. At ang pinakamasakit sa lahat, pati si Ramon de la Cuesta. Ang lalaking pinangarap niya noon pa man na inagaw din ni Eliza, pero planado ang lahat. Pagkamatay ni Eliza, dahan-dahan siyang pumasok sa buhay ni Ramon. Ginamit niya ang kanyang galing sa pagkukunwari, ang kanyang alindog, para makuha ang tiwala nito. At nakuha niya. Naging Mrs. de la Cuesta siya. Nakatira siya sa bahay na dapat ay sa kanya. Halos perpekto na ang lahat, maliban sa batang iyon. Si Lyra, isang buhay na kopya ng kanyang ina. Pumasok siya sa master's bedroom at nakita niya ang portrait ni Elisa na nakasabit pa rin sa pader, sa isang sulok na hindi ipinagalaw ni Ramon. Lumapit siya dito. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba nanalo ka na, ate? Bulong niya sa larawan. Kahit anong gawin mo, kahit ilang hardin pa ang itanim mo, sa huli, ako pa rin ang nanalo. Akin na si Ramon. Akin na ang buhay na dapat ay sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam niya ang pag-aalinlangan. Ramdam niya ang pagbabago sa kilos ni Ramon nitong mga huling araw. Mas tahimik ito, mas mapagmasid. At kanina, narinig niya itong may kausap sa telepono. Isang abogado, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Posible kayang may nalaman ito? Imposible. Sinigurado niyang walang anumang bakas na mag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Pero hindi siya maaaring maging kampante. Kailangan niyang unahan si Ramon. Kailangan niyang tiyakin na kung anuman ang binabalak nito, hindi ito magtatagumpay. Kailangan niyang isagawa ang susunod na hakbang sa kanyang plano. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan.
Isang pribadong investigador na may reputasyon sa paggawa ng mga maduming trabaho. May ipapagawa ako sa'yo. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Gusto kong sundan mo ang asawa ko, si Ramon de la Cuesta. Alamin mo lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang kinakausap. At gusto kong maghanap ka ng butas, kahit anong dumi, gaano man kaliit. Pagkatapos ay isa pang tawag, isang kaibigan sa media, isang reporter na uhaw sa eskandalo. Darling, simula niya sa matamis na boses. I think I have a story for you. Isang very exclusive, very explosive story tungkol sa isang kilalang pamilya, tungkol sa isang byudo na tila hindi pa rin nakaka-recover sa pagkamatay ng kanyang asawa. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa bintana at tiningnan ang hardin sa ibaba. Nakita niya si Lyra na dinidiligan ang mga daisy. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang napakabuting ideya. Dahan-dahan siyang bumaba. Pagdating sa kusina, kumuha siya ng isang matalim na kutsilyo. Maingat niyang idiniin ito sa kanyang braso, hindi masyadong malalim. Sapat lang para mag-iwan ng isang mahabang, pulang marka. Isang sugat na mukhang gawa ng isang taong nanlaban. Kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos ay itinago niya ang kutsilyo. Bumalik siya sa salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng dehado, isang biktima. Ang perpektong imahe para sa kwentong kanyang ilalabas. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang manlalaro na handa nang gawin ang kanyang huling, mapanganib na galaw. Patawarin mo ako, Ramon. Bulong niya sa sarili. Kahit na walang bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Pero hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naaninag niya ang sarili sa isang antigong salamin na nakasabit sa dingding. Sa likod ng kanyang refleksyon, tila nakikita niya ang anino ni Elisa, nakatingin sa kanya, na may lungkot sa mga mata. Napahinto si Isabel. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Wala namang anino. Guni-guni lang niya iyon. Kahit sa kabilang buhay, sinusundan mo pa rin ako. Pabulong niyang sabi na may halong galit. Pero maniwala ka, ate. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Alisin ko na ang huling nabubuhay na alaala mo sa bahay na ito. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa direksyon ng silid ni Lyra. Tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon. Pinag-aralan ang babaeng nakikita niya. Ang babaeng handang sunugin ang buong mundo para lang makuha ang gusto niya. Tapusin na natin ito, malamig niyang sabi sa kanyang refleksyon. Let the war begin. Isang sinag ng pag-asa ang gumising kay Don Ramon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi negosyo o mga numero ang una niyang naisip, kundi ang hardin, ang imahe ni Lyra na nagtuturo sa kanya kung paano mag-alaga ng mga daisy. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking pag-asa. Habang umiinom siya ng kape sa beranda, binuksan niya ang kanyang tablet para basahin ang mga balita sa negosyo. Isang ritual na kanyang ginagawa tuwing umaga. Ngunit hindi mga stock market updates ang bumungad sa kanya. Sa mismong front page ng isang sikat na online gossip site, isang malaking litrato ni Isabel ang nakapaskil. Ang mukha nito ay malungkot, may bahid ng luha, at sa ibabaw nito, isang headline na isinulat sa malalaki at mapang-akit na mga letra. Ang lungkot sa likod ng mansyon. Asawa ng business tycoon na si Ramon de la Cuesta, biktima ng abuso. Nabitawan ni Ramon ang kanyang tasa. Tumapon ng mainit na kape sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tablet. Binasa niya ang artikulo. Bawat salita ay lason. Bawat pangungusap ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang reputasyon. Isinalaysay ng artikulo ang kwento ng isang mapagmahal na pangalawang ina
na sinusubukang protektahan ang kanyang stepdaughter mula sa isang ama na hindi pa rin matanggap ang pagkamatay ng unang asawa. Ayon sa mga source na malapit sa pamilya, si Don Ramon ay naging sumpungin, malupit, at psychologically unstable. Mayroon pang isang larawan, isang malabong kuha ng braso ni Isabel na may mahabang galos. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Isang perpektong pagkakasulat na dula na si Isabel ang bida at siya ang kontrabida. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Robles, ang lumabas sa screen. Ramon, sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Nakita mo na ba ang balita? Nakita ko na, sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang panga niya ay mariing nakatikom. Isang malaking basura. May mas malala pa dyan, Ramon, sabi ni Attorney Robles. Kakatanggap ko lang ng kopya. Isabel has filed a petition in court. She's asking for a temporary protection order. Hinihiling niya ang pansamantalang kustodya kay Lyra at ang pag-freeze sa ilang mga assets mo on the grounds of emotional and psychological abuse. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Ramon. Hindi lang ito isang paninira sa media. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Gagamitin ni Isabel ang batas laban sa kanya. Gagamitin nito ang sarili niyang anak laban sa kanya. She won't get away with this, sabi ni Ramon. Ang bawat salita ay puno ng galit. Mag-ingat ka, Ramon. May mga litrato siya. May mga saksi raw siya. Kailangan nating maging maingat sa susunod nating hakbang. Pagkababa niya ng telepono, pumasok siya sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Isabel sa sala. Umiiyak habang kausap sa telepono ang isa sa kanyang mga kaibigan. Nang makita siya nito, mabilis nitong ibinaba ang tawag. Ramon? Sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Nakita mo na ba? Hindi ko alam kung sino ang nagkalat ng kwentong yon. Nakakahiya. Hinarap siya ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag na tayong maglokohan, Isabel. Alam na alam ko kung sino. Alam kong ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Isabel. Itinaas nito ang manggas ng kanyang damit. Ipinapakita ang galos sa kanyang braso. Gawa ko? Ramon, paano mo nasasabi yan? Ito ba gawa ko rin? Tinulak mo ako nung isang araw nang magtalo tayo. Pero hindi ko yun sinabi kahit kanino dahil ayokong masira ka. Kasinungalingan. Isang napakagaling na pag-arte. Halos mapapaniwala na siya kung hindi niya nabasa ang tala-arawan ni Eliza. Kailan kita tinulak? Mariin niyang tanong. Nakalimutan mo na? Dahil sa lumang music box na yon. Masyado kang nag-aalala sa nakaraan, Ramon. Nagiging paranoid ka na. At natatakot ako. Natatakot ako para kay Lyra. Sigaw nito, puno ng pagkukunwaring takot. Habang nagaganap ang mainit na komprontasyon, sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Ramon. Mga tawag mula sa mga kasosyo niya sa negosyo. Mga miyembro ng board. Lahat ay nagtatanong tungkol sa eskandalo. Ang lason na ikinalat ni Isabel ay mabilis na kumakalat. Nilalason hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang pundasyon ng imperyong kanyang binuo. Kinahapunan, isang opisyal mula sa korte ang dumating sa mansyon. May dalang isang sobre. Inabot ito kay Ramon. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Isang temporary restraining order. Nakasaad doon na bilang tugon sa petisyon ni Isabel Vicencio de la Cuesta at para sa kapakanan ng bata, pansamantala siyang pinagbabawalan na makipag-usap o lumapit kay Lyra nang walang kasamang social worker o abogado ni Isabel hanggang sa susunod na pagdinig. Nabitawan niya ang papel. Tumingin siya sa hagdanan kung saan sa itaas ay ang silid ng kanyang anak. Isang pader na hindi nakikita
ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan ni Isabel. Mula sa sala, nakita niya si Isabel na nakangiti. Isang ngiting malamig, isang ngiti ng tagumpay. Sa laban na ito, si Isabel ang unang tumira. At ang unang tinamaan ay ang puso niya bilang isang ama. Ang mansyon ng mga De La Cuesta ay hindi na isang tahanan. Para kay Lira, naging isa itong malaki at magandang kulungan. Mula nang dumating ang papel mula sa korte, nagbago ang lahat. Ang mga pekeng ng ngiti ni Isabel ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at mapagbantay na tingin. Hindi na nito kailangang magpanggap. Sa mata ng batas, siya ang tagapangalaga. Siya ang may kontrol. Ang unang sinira ni Isabel ay ang hardin. Isang umaga, nagising si Lira sa tunog ng pagbubungkal sa labas. Sumilip siya sa bintana at ang nakita niya ay parang isang bangungot. Nandoon si Isabel, kasama ang dalawang hardinero, at walang awa nitong ipinabubunot ang bawat puno ng puting daisy. Ang mga bulaklak na inalagaan niya kasama ng kanyang ama ay tinatambak sa isang tabi na parang mga basura. Tumakbo siya pababa, ngunit hinarang siya ni Manang Celia sa may pintuan. "Wag na, Lira, magagalit lang siya lalo." Bulong ng matanda, may awa sa kanyang mga mata. Mula sa bintana, pinanood ni Lira ang unti-unting pagkamatay ng hardin ng kanyang ina. Hindi siya umiyak. Hindi niya ibibigay kay Isabel ang satisfaksyon na yon. Sa halip, tinandaan niya ang bawat halamang binunot, ang bawat talulot na nalagas. Itinago niya ang larawan sa kanyang isipan, isang pangakong bubuuin niya itong muli balang araw. Ang sumunod na pag-atake ay mas masakit. Isang hapon, isang babaeng hindi niya kilala ang dumating sa bahay. Ipinakilala ito ni Isabel bilang isang social worker. Bago sila mag-usap, kinausap siya ni Isabel ng sarilinan. Lumuhod ito sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga balikat, at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. "Lira, makinig ka," sabi ni Isabel sa isang boses na malumanay, ngunit may babala. "Ang papa mo ay may sakit. Nalilito siya. Kailangan niya ng tulong. Para matulungan natin siya, kailangan mong sabihin sa alin na natatatakot ka sa kanya. Sabihin mong nalilito ka sa mga ikinikilos niya. Ginagawa natin ito para sa kanya. Naiintindihan mo?" Pumintig ng mabilis ang puso ni Lira. Pinapasinungalingan nito ang kanyang ama. Ang ama na kasama niyang nag-alaga ng hardin. Ang ama na nangakong hindi siya pababayaan. Sa loob ng maliit na silid, kasama ang social worker, tinanong siya nito ng maraming bagay. Si Lira ay sumasagot sa mga monosyllabic na salita. "Oo, hindi, ewan ko po." "Natatakot ka ba sa papa mo, Lira?" tanong ng babae. Ito na ang tanong. Ang tanong na magtatakda ng lahat. Tumingin si Lira sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Naalala niya ang mga mata ng kanyang ama na puno ng pagsisisi. Naalala niya ang init ng kamay nito. "Natatakot po ako," sagot ni Lira. Ang boses ay halos isang bulong. Isinulat ng social worker ang kanyang sagot. Ngunit hindi nito alam ang buong katotohanan. Natatakot si Lira. Oo, ngunit hindi sa kanyang ama. Natatakot siya sa sitwasyon. Natatakot siya sa babaeng naghihintay sa labas ng silid. Nang gabing iyon, naramdaman ni Lira ang sukdulan ng pag-iisa. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Habang naghahanda ng hapunan si Isabel, dahan-dahan siyang lumapit kay Manang Celia sa kusina. Ang matanda na lang ang natitira niyang kakampi sa loob ng kulungang iyon. "Manang," bulong niya, "pahiram po ng phone ninyo. Saglit lang po." Nag-alinlangan si Manang Celia, alam ang panganib. Ngunit nang makita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ni Lira, hindi siya nakatanggi.
Mabilis niyang inabot ang kanyang lumang cellphone. Nagmadali si Lira sa kanyang silid at nagtago sa ilalim ng kumot. Hinanap niya ang numero ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng isang maikling mensahe. Papa, wag niyo po akong iiwan. Isang simpleng pangungusap, ngunit naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pag-asa. Mabilis niyang pinindot ang send at agad na binura ang mensahe mula sa sent items. Binalik niya ang telepono kay Manang Celia na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, ang munting gawaing iyon ang naging tanggulan ni Lira. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, ilalabas niya ang kanyang mga Crayola at isang blangkong papel. Iguguhit niya ang hardin mula sa kanyang alaala. Bawat bulaklak ng daisy, iguguhit niya ang basag na music box. Iguguhit niya ang ngiti ng kanyang ina. Ito ang kanyang paraan ng paglaban. Ang pag-alala. Ngunit isang gabi, ang kanilang sikreto ay nabunyag. Naghahanap si Isabel ng charger at walang pasabing kinuha ang bag ni Manang Celia. Nakita nito ang telepono. Dahil sa pagdududa, binuksan niya ito at sinuri ang mga mensahe. Kahit nabura na ni Lira sa sent items, nakalimutan nilang burahin ito mula sa outbox na naglalaman ng mga kopya. Nakita ni Isabel ang mensahe. Papa, wag niyo po akong iiwan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kusina. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang tingin mula sa telepono patungo kay Manang Celia na namutla sa takot. Traidor. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Isabel, malamig at matalim. Ma'am Isabel, bata lang po. Pagmamakaawa ni Manang Celia. Huwag mo akong tawaging maam, sigaw ni Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng naglaho. Pinapakain kita sa pamamahay na ito at ito ang igaganti mo sa akin? Tinutulungan mo siyang kumontak sa lalaking yon? Mula sa may hagdanan, narinig lahat ni Lira. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang puso ay kumakabog sa takot. Ako po ang may kasalanan, sabi ni Lira. Ang boses ay nanginginig. Huwag niyo po siyang saktan. Tumingin sa kanya si Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Manahimik ka at ikaw. Binaling niya muli ang tingin kay Manang Celia. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Walang nagawa si Manang Celia, kundi ang umiyak at tumango. Habang paalis ang matanda, dala ang maliit nitong bag, tiningnan nito si Lira sa huling pagkakataon. Isang tingin ng paumanhin at pagkatalo. Naiwan si Lira na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Kaharap ang kanyang madrasta. Pinanood niyang isara ni Isabel ang pinto. Ang tunog ng pagsara ay parang isang paghatol. Wala na ang kanyang huling kakampi. Siya na lang ang natitira, mag-isa, sa piling ng kaaway. Ang bawat araw para kay Don Ramon ay isang laban na tila hindi niya mapanalunan. Ang gyerang sinimulan ni Isabel ay hindi lamang sa korte, kundi sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang unang bumagsak ay ang kanyang negosyo. Ang eskandalo ay parang isang mabangis na apoy na kumalat sa mundo ng korporasyon. Ang mga investors ay nag-atubili. Ang mga kasosyo ay nagsimulang dumistansya. Ang pangalan na De La Cuesta, na dati ay simbolo ng integridad at tagumpay, ngayon ay nabahira na ng duda at kontrobersya. Isang hapon, sa isang malamig at walang kaluluwang boardroom, hinarap niya ang mga miyembro ng board ng De La Cuesta Realty. Ang mga mukha na dati ay puno ng paghanga at respeto ay napalitan ng pag-aalala at pagkadismaya. Ramon, for the good of the company, simula ng isa sa mga pinakamatandang miyembro, the board has decided it would be best if you take an indefinite leave of absence hanggang sa malinis mo ang pangalan mo. Hindi siya nakipagtalo. Alam niyang wala na siyang lakas para doon. Tinanggap niya ang desisyon ng may bigat sa puso. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang gusaling ipinundar niya mula sa pawis at dugo.
Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Pinagmasdan niya ang malaking logo ng kumpanya na nakaukit sa salamin ng entrance. Para bang ang sarili niyang pangalan ay tinatakwil na siya. Sunod na tinamaan ang kanyang pananalapi. Dahil sa petisyon ni Isabel, karamihan sa kanyang mga personal na bank account ay pansamantalang na-freeze. Ang yaman na kanyang inipon, na akala niya ay kayang bumili ng lahat, ay wala ng silbi. Hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan ng kanyang isip. Hindi nito kayang ibalik ang kanyang anak. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang laban para kay Lira. Sa bawat pagdinig, tila laging isang hakbang sa unahan si Isabel. Nagharap ito ng mga saksi, isang dating kasambahay na sinungaling na nagsabing nakita siyang naninigaw, isang kaibigan na nagpatotoo sa pagiging paranoid niya. Lahat ay perpektong naka-orkestra. Mr. De La Cuesta, your daughter herself stated that she is afraid of you. Sabi ng abogado ni Isabel sa isang pagdinig. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bala. That's not true! She is being manipulated! Sigaw ni Ramon. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay parang desperasyon lamang sa pandinig ng korte. Ang kanyang sariling tahanan, ang mansyon, ay hindi na niya magawang uwian. Pansamantala siyang tumutuloy sa isang maliit na kondominium na pag-aari ng kumpanya. Gabi-gabi, ang katahimikan ng lugar ay nakakabingi. Tinitingnan niya ang mga litrato ni Elisa at Lira sa kanyang telepono, ang tanging mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Isang gabi, nakaupo siya sa dilim, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pagkatalo. Bigo siya bilang asawa, hinayaan niyang malinlang siya ng isang ahas na nagkubli bilang isang anghel, habang ang tunay niyang mahal ay unti-unting nalalason. Bigo siya bilang negosyante. Ang imperyong kanyang itinatag ay guguho na. At ang pinakamasakit sa lahat, bigo siya bilang isang ama. Hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Hinayaan niyang makuha ito ng kaaway. Nawala na ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat ang kanyang anak. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang parusa sa lahat ng kanyang pagkukulang? Inilagay niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sa una, ayaw niya itong sagutin, ngunit may nagudyok sa kanya. Hello? Sabi niya. Ang boses ay pagod. Don Ramon? Isang nanginginig na boses ng isang babae ang sumagot. Si Celia po ito. Yung dati niyo pong kasambahay. Biglang naging alerto si Ramon. Si Manang Celia, ang huling taong malapit kay Lira. Manang, anong nangyari? Bakit ka tumawag? Pinalayas po ako ni Ma'am Isabel, sabi ni Manang Celia, humihikbi. Nahuli niya po kami. Si Lira po, nag-text sa inyo. Napapikit si Ramon sa sakit. Pati ang huling kakampi ni Lira sa loob ay nawala na. Ngayon, nag-iisa na talaga ang kanyang anak. Don Ramon. Pagpapatuloy ni Manang Celia, ang boses ay nagmamadali na ngayon. May isang bagay po na hindi alam ni Ma'am Isabel. Isang bagay na hindi ko po sinabi kahit kanino. Ano yon, Manang? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Ramon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang CCTV po sa loob ng kwarto ni Lira. Yung ipinakabit niyo noon para mabantayan siya nung baby pa siya. Anong meron doon? Hindi ko po yun tinanggal at hindi ko po yun kailanman pinatay. Nakarecord po ang lahat, Don Ramon. Lahat ng nangyari sa loob ng kwartong yon. Parang isang kidlat na gumising sa natutulog na kaluluwa ni Don Ramon. Ang kamera. Ang tangi at nag-iisang saksi na hindi kayang bilhin o takutin ni Isabel. Ang saksi na magsasabi ng buong katotohanan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang pusong halos sumuko na. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa.
Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Robles ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa isang malaking monitor, pinapanood nilang dalawa ni Don Ramon ang video mula sa CCTV sa silid ni Lira. Walang kulay, walang tunog maliban sa mahinang static. Pero ang mga imahe ay malinaw na parang isang sariwang sugat. Nakita nila ang lahat. Ang pagpasok ni Isabel na may pekeng ngiti. Ang sapilitang pag-ali ng mga gamit ni Eliza. Ang pag-agaw sa music box. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sandali kung kailan na may malinaw na intensyon, binitawan ni Isabel ang kahon. Ang panandaliang nangiti ng tagumpay sa labi nito bago ito nagpanggap na nagulat. Ang pagkatulog ni Lira sa sahig, yakap ang mga basag na piraso ng kanyang alaala. Paulit-ulit na pinanood ni Ramon ang eksena. Sa bawat panonood, lalong tumitibay ang bakal na determinasyon sa kanyang puso. Hindi na ito galit, higit pa ito sa galit. Ito ay isang panata. Ito na, sabi ni Attorney Robles, itinuturo ang screen. This is the smoking gun, Ramon. Malinaw ang pananakit sa emosyon, malinaw ang intensyon, pero kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi na ako mag-iingat. Matigas na sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa imahe ni Lira na umiiyak sa screen. Tapos na ang pag-iingat. Tapos na ang pagtatago. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Tumingin siya sa kanyang abogado. Magpatawag ka ng isang press conference ngayon din. Samantala, sa isang magarbong hotel suite sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Isabel sa harap ng isang kilalang TV journalist. Naka-on ang mga kamera. Ang kanyang muka ay puno ng pinraktis na kalungkutan. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng isang eksklusibong panayam. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, sabi ni Isabel habang pinupunasan ng isang pekeng luha. Mahal na mahal ko si Ramon, pero ang pagbabago sa kanya mula nang mamatay si Eliza. Nakakatakot. Gusto ko lang protektahan si Lira. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Ang reporter ay tumatango, puno ng simpatiya. So, totoo po ang mga aligasyon ng abuso? I don't want to use that word, malumanay na sagot ni Isabel. Pero, may mga pagkakataon na hindi niya kontrolado ang kanyang sarili. Ang gusto ko lang ay humingi siya ng tulong para sa kanya, para sa aming pamilya. Habang nagsasalita siya, isang staff ng TV crew ang lumapit sa reporter at may ibinulong. Nanlaki ang mga mata ng reporter. Pasensya na, Mrs. De La Cuesta, sabi ng reporter. Pero may bigla ang live broadcast. Ang asawa niyo po, si Don Ramon De La Cuesta, nagpatawag ng isang press conference. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Ano? Sa command ng reporter, inilipat ang channel sa malaking TV screen sa loob ng suite. At doon, nakita ni Isabel ang kanyang asawa. Nakatayo sa isang podium, sa harap ng napakaraming kamera at mikropono. Sa conference room, isang dagat ng mga nagbubulungang reporter ang humarap kay Don Ramon. Ngunit nang magsalita siya, ang buong silid ay natahimik. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya sa mamamano. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nandito ako ngayon hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Sa mga nakaraang linggo, maraming kasinungalingan ang ikinalat tungkol sa akin at sa aking pamilya. Ngayon, nandito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Isang alingawngaw ng pagtataka ang dumaan sa mga reporter. Una sa lahat, pagpapatuloy ni Ramon, inaamin ko ang aking pagkakamali. Naging abala ako sa trabaho. Naging bulag ako sa mga nangyayari sa loob ng sarili kong pamamahay. At ang pinakamalaki kong pagkakasala ay ang pagtiwalaan ang isang taong hindi dapat pagkatiwalaan. May inilabas siyang isang lumang journal, ang talaarawan ni Eliza. Ang yumaong asawa ko, si Eliza ay may kapatid sa ama. Isang kapatid na puno ng inggit at galit.
isang kapatid na nagngangalang Isabel Vicencio. Isang malakas na pagbulungan ang pumuno sa silid. Sa hotel suite, nanigas si Isabel sa kanyang upuan. Binuklat ni Ramon ang talaarawan at nagsimulang magbasa. Binasa niya ang mga salita ni Elisa tungkol sa mga paninira, sa mga pagnanakaw, sa takot na nararamdaman niya. Bawat salita ay isang patunay ng matagal ng planong paninira ni Isabel. Pagkatapos, huminga ng malalim si Ramon. May mga salita at may mga ebidensya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Sa isang malaking screen sa likod niya, nagsimulang umandar ang video. Ang itim at puting video mula sa CCTV na panood ng buong media, ng buong bansa, ang kalupitang ginawa ni Isabel. Narinig nila ang malinaw na audio nang sabihin nitong, "Patay na ang nanay mo, Lira. Isa lang niyang lumang kahon." Ang buong conference room ay natahimik. Walang kumikilos, walang humihinga. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng pag-iyak ni Lira mula sa video. Sa hotel suite, ang mukha ni Isabel ay nagbago mula sa pagkagulat, tungo sa hindi paniniwala, at sa huli, sa purong takot. Napanganga siya. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang reporter na kanina lang ay puno ng simpatiya sa kanya, ay nakatitig ngayon sa kanya na may pagkasuklam. Ay, that's edited. It's fake, sigaw ni Isabel. Ngunit alam ng lahat ng nasa silid na yon na nagsisinungaling siya. Bumalik ang kamera kay Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit meron ding determinasyon. "Hindi ko hinihiling ang inyong awa," sabi niya sa mga reporter. "Ang hinihiling ko lang ay ilabas ninyo ang katotohanan para sa anak ko, para kay Lira, at para sa hustisya ng aking asawang si Elisa." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis sa podium. Sa mansyon ng mga De La Cuesta, si Isabel ay parang isang hayop na nakulong. Sunod-sunod na tumutunog ang kanyang telepono. Hinagis niya ito sa pader. Nagwawala siya. Sinisira ang mga gamit sa sala. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At sa gitna ng kanyang pagwawala, isang tunog ang pumailan lang sa labas. Isang tunog na mas malakas kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang sirena ng pulis, palapit ng palapit. May kumatok sa pinto. Isang malakas at mapilit na katok. Sumilip si Isabel sa bintana. Ang mga kumikislap na ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa kanyang namumutlang mukha. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo ang dalawang pulis. May hawak na isang papel. Ang warrant of arrest. Dumating na ang katotohanan. At ito ay narito para singilin siya. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting humina at naglaho sa di kalayuan. Sa loob ng mansyon, isang mabigat na katahimikan ang pumalit. Isang katahimikang hindi nadala ng takot, kundi ng isang kakaibang kapayapaan. Ang bagyo ay lumipas na. Nang bumukas ang pinto, ang unang nakita ni Lira ay ang kanyang ama. Nakatayo si Don Ramon sa may pintuan. Ang kanyang mga balikat ay tila mas magaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi masabi. Pagsisisi, pag-aalala, at higit sa lahat, isang malalim na pagmamahal. Hindi na kailangan ng salita. Tumakbo si Lira. Isang takbong naglalaman ng lahat ng kanyang naipong pangungulila, takot at pag-asa. Sinalubong siya ng kanyang ama at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang yakap nito. Isang yakap na mahigpit, protektado at totoo. "Papa!" Bulong ni Lira sa dibdib ng kanyang ama. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. "Anak, I'm so sorry." Ang tanging nasabi ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin mo si Papa sa lahat ng pagkukulang ko. I'm so sorry."
Hinaplos niya ang buhok ni Lyra, paulit-ulit na humihingi ng tawad na para bang ang bawat pag-ulit ay makakatulong na burahin ang mga sakit na kanyang idinulot. Niyakap siya pabalik ni Lyra, isang yakap na nagsasabing, "Nandito na po ako, okay na po ang lahat." Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay dahan-dahang nagbago. Ang madilim at mabigat na aura na iniwan ni Isabel ay unti-unting napalitan ng liwanag. Ang unang ginawa nila ay ibinalik si Manang Celia na sinalubong sila ng mga luha ng kagalakan. Isang hapon, naupo sila sa sala sa parehong lugar kung saan madalas silang maghapunan noon sa ilalim ng tensyon. Ngunit ngayon, payapa na. Inilabas ni Ramon ang tala-arawan ni Elisa. "Gusto kong basahin mo ito, anak," sabi niya sa malumanay na boses. "Hindi ang mga malulungkot na bahagi, kundi ang mga masasaya." Binuklat niya ito sa mga unang pahina. At doon, magkasama nilang binasa ang mga kwento ni Elisa. Ang kwento kung paano niya nalaman na buntis siya kay Lyra, ang kanyang mga pangarap para sa kanyang anak, ang mga maliliit na detalye ng kanilang masayang pamilya. Habang nagbabasa si Ramon, ang kanyang boses ay paminsan-minsan nababasag. Si Lyra naman ay nakikinig lang. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ama. Ini-imagine ang bawat eksena. Muling binubuhay ang alaala ng isang inang hindi niya masyadong nakilala, ngunit ramdam na ramdam ang pagmamahal. Ito ay isang proseso ng pagkilala, hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang ama at sa kanilang nasirang pamilya. Kinabukasan, lumabas sila sa hardin. Ang dating magandang hardin ni Elisa ay isa na ngayong lupain ng mga tuyong tangkay at patay na halaman. Ang ginawa ni Isabel ay isang malinaw na simbolo ng kanyang galit. "Nakakalungkot tingnan," sabi ni Lyra. "Kung malungkot," sagot ni Ramon, "edi pasayahin natin ulit." Pumunta si Ramon sa garden shed at lumabas na may dalang mga bagong gamit, mga pala, kalaykay, at isang malaking supot ng mga buto ng puting daisy. Ibinigay niya ang isang maliit na pala kay Lyra. "Tayo ang nag-umpisa nito," sabi niya. "Tayo rin ang tatapos." At nagsimula sila. Sa ilalim ng sikat ng araw, magkatabi silang nagtrabaho. Tinanggal nila ang mga damo. Binungkal nila ang lupa. Bawat pagbunot ng damo ay parang pag-alis ng isang masamang alaala. Bawat pagbungkal ng lupa ay parang paghahanda para sa isang bagong simula. Habang nagtatanim sila ng mga bagong buto, napansin ni Ramon ang pagbabago kay Lyra. Ang dating batang laging nakayuko at tahimik ay masigla na ngayong nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap, tungkol sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ang kanyang mga tawa ay malaya at totoo. Ang liwanag ay bumalik na sa kanyang mga mata. Nang matapos sila, pagod ngunit masaya, naupo sila sa damuhan, pinagmamasdan ang kanilang ginawa. Ang lupa ay handa na. Hinihintay na lang ang ulan at araw para muling mamukadkad ang mga bulaklak. Pumasok si Ramon sa loob at bumalik na may dalang isang maliit na kahon. Inabot niya ito kay Lyra. "Para sa'yo," sabi niya. Maingat itong binuksan ni Lyra. Sa loob, nakabalot sa isang malambot na tela, ay isang bagong music box. Gawa ito sa kahoy ng daisy, katulad ng dati. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na 2 pangalan, Eliza at Lyra. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Lyra. Isang pamilyar na himig ang pumuno sa hangin. Ang paboritong kanta ng kanyang ina. Tumingin si Lyra sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. "Salamat po, Papa," bulong niya. Ngumiti si Ramon. "Walang anuman, anak. Ang mga sugat ay malalim. Ang paghilom ay hindi magiging madali." Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang dalawa na kaya nila itong harapin. Basta't magkasama sila. Ilang buwan ang lumipas. Ang panahon ng tag-ulan
ay nagbigay daan sa mainit na sikat ng araw ng tag-araw. At kasabay ng pagbabago ng panahon, ang hardin ni Elisa ay muling nabuhay. Ang dating tuyot na lupa ay isa na ngayong karagatan ng mga puting daisy, sumasayaw sa ihip ng hangin. Mas maganda pa ito kaysa dati, mas masigla. Tila ba ang bawat bulaklak ay simbolo ng pagbangon mula sa isang madilim na nakaraan. Dito madalas na ngayong matagpuan sina Don Ramon at Lyra tuwing hapon. "Papa, tingnan niyo po," sigaw ni Lyra, na ngayon ay isa ng masayahin at masiglang dalagita. Hawak niya ang kanyang report card mula sa eskwelahan. "Top 3 po ako sa klase." Iniwan ni Ramon ang kanyang pagdidilig at lumapit sa anak. Tiningnan niya ang card at isang ngangiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mukha. "Magaling anak, I'm so proud of you." Sabi po ng teacher ko, ang galing ko daw po sa storytelling. Masayang kwento ni Lyra. "Siguro po naman ako kay mama." Ngumiti si Ramon. "Sigurado ako dyan. At sa susunod, ikwento mo sa kanila ang kwento ng hardin na ito. Marami ang nagbago sa buhay nila." Si Don Ramon ay bumalik na sa De La Cuesta Realty, ngunit hindi na tulad ng dati. Nagbenta siya ng malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya. Hindi na niya hinangad na maging pinakamayaman o pinakamakapangyarihan. Ang hinahanap na niya ngayon ay oras. Oras para sa kanyang anak. Oras para sa sarili. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, iniisip na niya ngayon, ano kaya ang sasabihin ni Elisa? Isang hapon, habang nagbabasa siya ng dyaryo sa hardin, isang balita ang nakaagaw ng kanyang pansin. Si Isabel Vicencio ay nahatulan na. Guilty sa mga kasong perjury, child abuse, at defamation. Isang mahabang sentensya ang naghihintay sa kanya sa kulungan. Tinitigan ni Ramon ang litrato ni Isabel sa dyaryo. Isang larawan ng babaeng talunan at walang emosyon. Walang galit na namuo sa kanyang puso. Tanging awa. Isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nilamon ng inggit at puot. Tiniklop niya ang dyaryo at ipinagpatuloy ang pagdidilig. Ang kabanatang yon ng kanilang buhay ay sarado na. Bilang pag-alaala sa kanyang asawa at bilang pasasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya, nagtayo si Don Ramon ng isang foundation, ang Elisa's Light Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng emosyonal na abuso at pagpapabaya ng pamilya. Ito ang kanyang paraan para bigyan ng kahulugan ang sakit na kanilang pinagdaanan, ang gawing liwanag ang kanilang kadiliman para makatulong sa iba. Isang dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam at nag-iiwan ng mga kulay ginto sa kalangitan, magkatabing nakaupo ang mag-ama sa isang bagong upuan sa gitna ng hardin. Pinagmamasdan nila ang mga bulaklak, ang bawat isa ay tila nagliliwanag sa huling sinag ng araw. Ang bagong music box ay nasa pagitan nila, tumutugtog ng pamilyar na himig. "Papa?" sabi ni Lyra. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Masaya po kaya si mama ngayon?" Tumingin si Ramon sa malawak na hardin na puno ng buhay. Tumingin siya sa kanyang anak na puno ng pag-asa at naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Oo anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. Siguradong sigurado ako na napakasaya niya. Magkayakap sila, ama at anak, habang ang kanilang mga anino ay humahaba sa hardin. Dalawang anino na pinag-isa ng sakit, pinagbuklod ng pagpapatawad at pinatibay ng isang pag-ibig na kayang paghilumin ang lahat. Ang hardin ni Elisa ay hindi na lamang isang lugar ng mga alaala. Ito na ngayon ay isang hardin ng mga bagong simula. Isang buhay na patunay na kahit ang pinakawasak na mga pangarap ay maaaring muling mamukadkad basta't didiligan ng katotohanan at aalagaan ng walang hanggang pagmamahal. Sa pagtatapos ng kwento ni Ramon at Lyra, malinaw na ang kasinungalingan,
gaano man ito katalino at kaingat na itinago, ay hindi kailanman mananaig laban sa katotohanan. Ang mga pagtatangkang burahin ang alaala ng isang minamahal ay nauuwi lamang sa pagkawasak ng tiwala at kapayapaan. Sa sandaling namulat si Ramon, ang kanyang pagpili na manindigan para sa anak ay naging simula ng paggaling ng kanilang pamilya. Ang gumawa ng masama ay naharap sa bunga ng kanyang inggit at ang inosenteng bata ay muling nakatagpo ng seguridad at pagmamahal. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o titulo, kundi sa tapang na ipagtanggol ang isa't isa. Ang pag-ibig at alaala ay hindi kailanman maaaring sirain ng galit. Sa mga nakikinig ngayon, kumusta ang inyong puso? May mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na kinailangan ninyong pumili sa pagitan ng katahimikan at katotohanan? Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Ramon? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga ito sa amin at lagi naming nais malaman kung ano ang nararamdaman ninyo.